Heto na, China. Handa nang maghiganti sa posibleng pagbagsak ng relasyon nito kay Donald Trump. Ano ang nangyari? At Biden at Xi Jinping maghaharap sa gitna ng mainit na tensyon mula sa trade war na iniwan ni Trump. Sino ang magwawagi? At isang nakakagulat na plot twist. America First ni Trump nagbubukas ng mas malaking oportunidad para sa China sa Timog Amerika. Mukhang lumalala na nga ang tensyon sa pagitan ng China at Estados Unidos. Ayon sa mga ulat, nag-aalangan ang Beijing sa posibilidad ng panibagong trade war na maaaring itulak ni Donald Trump sa kanyang muling pag-upo sa Oval Office. Ano nga ba ang layunin ng China sa mga hakbang nito? At paano maaapektuhan nito ang pandaigdigang ekonomiya? Minsan na nating nasaksihan ang galit ni Trump laban sa China noong una niyang termino, kung saan ipinataw niya ang mataas na taripa sa mga inaangkat na produkto mula sa China. Ngayon, ipinangako niyang muling paigtingin ang presyon sa pamamagitan ng 60% taripa sa lahat ng produkto mula China. Ngunit sa pagkakataong ito, tila mas maingat na ang Beijing at mas handang harapin ang hamon. Sa kabila ng mga hamon, sinisikap ng China na palakasin ang sarili nitong ekonomiya at teknolohiya. Naglaan ito ng malaking pondo upang suportahan ang mga lokal na industriya, habang pinalalakas din ang pakikipag-alyansa nito sa ibang mga bansa. Ngunit ang tanong, sapat na kaya ito para kontrahin ang epekto ng panibagong trade war? Halimbawa, noong unang tensyon noong 2018, malakas pa ang sektor ng real estate ng China na naging malaking bahagi ng kanilang ekonomiya. Ngayon, humina na ito dahil sa oversupply ng mga bahay at pabagsak na kita ng mga lokal na pamahalaan. Sa ganitong sitwasyon, paano makakabangon ang China mula sa potensyal na dagok ng mga bagong taripa? Isang malaking hakbang ng China ang pagtuon sa mga bagong industriya tulad ng electric vehicles, solar energy at baterya. Pero habang umaangat ito, mas nagiging target din ito ng taripa mula sa US at ibang mga bansa. Dagdag pa rito, mahina ang domestic demand sa China dahil sa mababang sahod, kawalan ng social safety net, at mataas na antas ng kawalang trabaho sa mga kabataan. Sa kabila ng mga hamong ito, patuloy pa rin ang China sa kanilang paghahanda. Ayon kay Wang Yiwei, isang eksperto sa internasyonal na ugnayan mula sa Beijing, kailangang tumugon ang China upang maipakita kay Trump na ang kanyang mga hakbang ay may kaakibat na mataas na gastos. Ngunit gaano kaya kalayo ang handa nilang gawin? Habang patuloy ang negosasyon, magiging mahalaga ang nalalapit na pulong nina Xi Jinping at Joe Biden sa Peru. Sa gitna ng tensyon, ang tanong, magkakaroon kaya ng kasunduan bago pa magsimula ang isa na namang trade war? Matapos ang patuloy na paghahanda ng China sa posibleng pagbabalik ng trade war sa ilalim ni Donald Trump, tila magiging sentro muli ng usapan ang tensyong ito sa darating na pulong ng dalawang pinakamakapangyarihang leader ng mundo. Pumunta si Pangulong Joe Biden sa Asia-Pacific Economic Cooperation (APEC) Summit sa 5 nitong Biyernes, kung saan inaasahang magkikita sila ng Pangulong Xi Jinping ng China. Ang usapan ay nagaganap sa gitna ng hindi tiyak na hinaharap matapos ang panalo ni Trump sa nakaraang eleksyon. Bagamat hindi dumalo si Xi sa pagbubukas ng sesyon nitong Biyernes, nakatakda siyang makipag-usap kay Biden sa Sabado. Ayon sa isang opisyal ng administrasyong US, ito marahil ang huling pagkakataon para magkausap ang kasalukuyang mga lider bago formal na manungkulan si Trump sa Enero. Ang tanong, magiging positibo ba ang usapan o lalo lang nitong paiigtingin ang tensyon? Matatandaang noong una nang nanalo si Trump, mabilis na umalma ang China sa kanyang mga taripa at matapang na retorika na nauwi sa isang trade war. Ang resulta? Malaking pagbagsak sa relasyon ng dalawang pinakamalalaking ekonomiya sa mundo. Sa pagkakataong ito, tila mas handa ang Beijing. Pinapalakas nito ang ugnayan sa mga kaalyado, nagpapalago ng sariling teknolohiya at naglalaan ng pondo upang suportahan ang ekonomiyang apektado na ng mga banta ng bagong taripa. Ngunit ang hamon ay hindi lamang nakasentro sa kanila. Sinabi ni Pangulong Dina Boluarte ng Peru
ang host ng summit na dapat palakasin ang multilateral economic cooperation sa gitna ng lumalalang kawalang katiyakan. Kailangan natin ng mas maraming kontribusyon, kooperasyon at pagkakaunawaan at mas kaunting pagkakawatak-watak ni Boluarte. Bakit mahalaga ang APEC? Ang APEC ay itinatag noong 1989 na may layuning gawing mas malaya ang kalakalan sa rehiyon. Binubuo ito ng 21 ekonomiya na kumakatawan sa halos 60% ng pandaigdigang GDP at mahigit 40% ng global commerce. Ngunit, habang nakatuon ang programa ng Summit sa Trade at Investment para sa Inclusive Growth, tila ang America First agenda ni Trump ang nakakaapekto sa direksyon ng mga ito. Bukod pa rito, may mga kasabay pang mahalagang kaganapan tulad ng COP29 climate talks sa Azerbaijan at ang G20 Summit sa Rio de Janeiro sa susunod na linggo. Ang bagong banta ng Trump na magpataw ng hanggang 60% taripa sa mga inaangkat na produkto mula sa China ay nagdadala ng panibagong kaba. Habang pinipilit ng Beijing na makabangon mula sa matagal ng housing crisis at mabagal na konsumo, maaring lumala pa ang sitwasyon dahil sa posibleng trade war. Hindi rin naman ligtas ang ekonomiya ng Amerika. Ayon sa mga ekonomista, ang mga parusang taripa ay magdudulot ng sakit, hindi lang sa US, kundi pati na rin sa ibang bahagi ng mundo. Bukod sa ekonomiya, pinalalakas din ng China ang militar nito, habang pinapaigting ang presyon sa Taiwan na itinuturing nilang bahagi ng kanilang teritoryo. Kasabay nito, patuloy din ang paglawak ng impluwensya nila sa Latin America sa pamamagitan ng mga proyekto sa ilalim ng Belt and Road Initiative. Ang America First na proteksyonistang pulisiya ni dating Pangulong Donald Trump ay tila nagiging daan para sa China upang palakasin ang presensya nito sa Timog Amerika. Habang tumutok si Trump sa mga patakarang panloob noong kanyang termino, mas mabilis namang nakahanap ng espasyo ang Beijing para makipag-ugnayan sa mga bansa sa rehiyon tulad ng Brazil, Chile at Argentina. Ayon sa mga eksperto, ang proteksyonistang patakaran ng US na naglalayong unahin ang sariling ekonomiya ay nagbukas ng pintuan para sa China upang maging pangunahing trade partner ng mga bansa sa Timog Amerika. Ibinibigay ng mga bansang ito sa Beijing ang mga hilaw na materyales tulad ng mais, tanso, soy, karne at lithium, isang mahalagang sangkap sa paggawa ng mga baterya. Ngunit ano nga ba ang kahulugan nito? Sa madaling salita, mas nagiging sentro ngayon ng mga relasyon sa kalakalan ng rehiyo ng China, samantalang unti-unti namang nababawasan ang impluwensya ng Washington. Hindi ba't ito rin ang backyard ng US? Kung babalikan natin ang mga datos, naging pangunahing trade partner ng Peru ang China noong 2015. Sa ilalim ng administrasyon ni Trump mula 2017 hanggang 2021 at kahit sa kasalukuyang administrasyon ni Pangulong Joe Biden, lalo pang lumawak ang pangunguna ng China sa kalakalan sa rehiyon. Ayon sa datos ng UN Comtrade, umabot sa $16.3 bilyong ang trade advantage ng China sa Peru noong nakaraang taon kumpara sa US. Samantalang dati malaki ang kalamangan ng US, tila unti-unti itong nawawala dahil sa mabilis na pag-adapt ng Beijing sa mga oportunidad sa rehiyon. Ayon kay Eric Farnsworth, dating opisyal ng US State Department, agresibo ang China sa pagpasok sa rehiyon, mabilis itong nag-a-adjust at mukhang handa itong manatili sa mahabang panahon. Pero bakit kaya ganito ang diskarte nila? Malinaw na mas inuuna ng Beijing ang pagpapalalim ng ekonomiyang ugnayan kaysa sa mga kontrobersyal na hakbang tulad ng pagtatayo ng mga military base. Para kay Li Xing, isang propesor mula sa Guangdong Institute for International Strategies, ang diskarte ng China ay magalang ngunit epektibo. Economic ties come first, sabi ni Li. Hindi ba't masasabing isa itong matalinong galaw? Ilan sa mga sektor kung saan maaaring palalimin pa ng China ang ugnayan nito sa rehiyon ay ang pagmimina, pagmamanupaktura, renewable energy, agrikultura, digitalisasyon at artificial intelligence. Ang mga ito ay mga larangan kung saan nagkakaroon ng malaking epekto ang teknolohiya ng China at pondo nito sa mga bansang nakikipag-ugnayan sa kanila.
Halimbawa, ang lithium mula sa Latin America ay isang mahalagang materyales para sa paggawa ng mga dekalidad na baterya. Ito ay isang sektor na dahilan sa mabilis na paglago ng China sa larangan ng renewable energy at electric vehicles. Sino ang mag-aakalang ang ganitong kalakalan ay maaaring magpalakas sa ekonomiya ng China habang pinapalitan ang dating dominanteng papel ng US, habang ang mga patakaran ng US ay tila lumalayo sa mas malawak na multilateral na ugnayan. Ang China naman ay mukhang mas nakapokus sa pangmatagalang kooperasyon. Ngunit ano kaya ang pwedeng gawin ng US upang mabawi ang impluwensya nito? Kailan kaya mas magiging bukas ang mga patakaran nito para tugunan ang mga hamon sa ekonomiya ng rehiyon? Hindi maikakaila na ang presensya ng China sa Timog Amerika ay patuloy na lumalakas. Ngunit sa gitna ng mga pagbabagong ito, ang tanong, magiging kalamangan ba ito sa rehiyon o baka magdulot din ng mga bagong hamon? Isang bagay lang ang sigurado, sa mabilis na galawan ng pandaigdigang ekonomiya, ang Latin America ay naging pangunahing larangan ng tunggalian para sa dalawang pinakamakapangyarihang bansa sa mundo. Ngunit, sino kaya ang magtatagumpay sa dulo? Sa huli, makikita natin na ang bawat hakbang ng mga pandaigdigang leader ay may direktang epekto sa ekonomiya at sa buhay ng marami. Mahalaga ang maingat na desisyon at kooperasyon para sa mas maayos na hinaharap. Ano sa tingin ninyo ang pinakamainam na hakbang para mapanatili ang balanse at kaunlaran? I-share ang iyong opinion sa comment section down below.